Sa sandaling ito ay tinatanong ni Nathan kung hindi ba siya maglalaro sa third set. Sinabi naman ni Simonyev na hindi, dahil siya ay napapagod na at gusto na niyang magpahinga. Tila naguluhan naman si Nathan sa sagot na ito, kaya sinabi niya sa kanya na kung bibigyan niya siya ng isa pang pagkakataon, ay papatunayan niya ang kanyang sarili sa kanya. Tumawa naman si Simonyev sa sagot niyang ito, at tinanong siya kung sa palagay ba niya ay mananalo siya kung bibigyan pa niya siya ng isa pang pagkakataon. Sinabi pa niya na masyado siyang mayabang para sa isang bata, kaya dahil dito ay ngumiti siya at sinabi na pagbibigyan niya siya sa kanyang kahilingan. Pagkalipas ng ilang sandali ay inanunsyo na ang pagsisimula ng laban, at sa sandaling ito ay agad na inactivate ni Nathan ang kanyang skill na clone. Sa kabilang banda si Simonyev nang makita ito, ay tumawa at sinabi na tama nga ang kanyang ginagawa na i-activate kaagad ang kanyang skill sa pagsisimula pa lang ng laban. Dahil kung mamaya pa niya ito gagamitin, dahil sa pagpapasikat ay baka maging huli na ang lahat. Hindi naman pinansin ni Nathan ang pang-aasar na ito, at sa halip ay isinaisip na ito na ang huling set sa kanilang practice match, at ito na rin ang huli niyang pagkakataon na malampasan ang pader na si Simonyev. Kaya agad siyang sumugod kasama ang kanyang clone, patungo kay Simonyev. Sa kabilang banda nang makita ito ni Simonyev, ay sinabi niya, "Sige lang lumapit ka sa akin, Nathan." Habang sinasabi niya ito ay taglay niya ang isang nakakatakot na presensya, na siya namang nais ni Nathan na malampasan. Sa sandaling ito ay iniisip ni Simonyev na ang mga paraan ng atake ni Nathan, bilis, at maging ang kanyang mga combined attacks, kasama ang kanyang clone, ay nakita na niya, kaya dahil dito ay alam na niya kung ano ang gagawin niya sa kanya. Kasunod nga nito ay ginamit na niya ang kanyang skill na amplify, at pagkatapos niyang gawin ito ay pinaikot niya ang kanyang sibat, at naghahanda na para sa pag-atake. Kasunod nga nito ay agad niyang sinugod si Nathan at ang clone, gamit ang kanyang kalasag at habang nagpapatuloy pa ang palitan nila ng mga atake, ay sinubukan ng isang clone na pumunta sa likod upang i-ambush siya, ngunit baliwala rin ito kay Simonyev. Ngunit habang nangyayari ito ay naisip niya na kamangha-mangha rin ang paraan nito ng pag-atake, at magiging mapanganib para sa kanya kung tatalikod siya kahit isang saglit sa kanya. Kaya kailangan niyang patuloy na kumilos, sa gayon ay magawa niyang madepensahan ang kanyang buong paligid. Naisip din niya na kailangan niyang ubusin ang stamina at aura ni Nathan, gamit ang pinaka-epektibong paraan. Dahil bagamat mas mabilis ito kaysa sa kanya, ay kailangan naman niyang mas gumalaw kung gusto niyang makatama sa kanya. Samantala nang makita ni Simonyev ang paraan niya ng pagkilos, ay naisip niya na kung sasayangin niya ang kanyang stamina, dahil sa ganong klaseng pagkilos, ay nakakasigurado siya na hinding-hindi niya siya mahuhuli. Habang nagpapatuloy pa ang kanilang palitan ng atake, at habulan ay napapansin ni Simonyev na nagsisimula na itong makaabot sa kanya, at ang kanyang mga di kinakailangang mga galaw, ay unti-unti nang nawawala. Dahil dito ay naisip niya na kailangan niyang i-distract ito kahit na sa isang sandali. Habang iniisip niya kung paano niya ito gagawin ay bigla siyang umiti, at naisip na ito ay isang team match. Kaya sa pagsasaisip nito ay agad siyang nagtungo sa lokasyon ng mga kakampi ni Nathan. Matapos siyang maglanding sa gitna ng mga kakampi ni Nathan, ay nagulat ang mga ito sa di inaasahang pangyayari. Sa kabilang banda si Simonyev ay numiti at sinabi na kailangan lamang niyang yanigin ang mental strength nito, gamit ang gagawin niya sa kanyang mga kakampi. Habang nagkakagulo pa ang mga ito sa biglaang pagdating ni Simonyev, ay nagsagawa na si Simonyev ng pag-attack, patungo sa isa sa mga miyembro, at agad na tinamaan ito ng sibat. Samantala si Nathan nang makita ito ay nabigla at hindi malaman kung ano ang gagawin. Nang makita naman ni Simonyev ang reaksyon niyang ito, ay sinabi niya na kailangan lang niyang gumawa ng mga openings, sa gayon ay magkaroon siya ng pagkakataon na atakihin si Nathan. Matapos ilabas ang dalawa pang sibat ay ngumiti siya, at sinabi na oras na upang gumawa ng kaguluhan. Matapos niyang sabihin ito ay makikita na si Nathan ay kasalukuyan ng umatake patungo kay Simonyev, at sinabi na hindi niya papayagan na gawin niya ang kanyang binabalak. Matapos marinig ito ay biglang naging seryoso ang mukha ni Simonyev, at nilagyan ng aura ang kanyang mga sibat, at sa isang mabilis na atake, ay tinamaan niya ang isa sa mga kakampi ni Nathan na nasa bandang likuran nila. Nagulat naman si Nathan sa pangyayaring ito, dahil biglang bumilis si Simonyev.
Habang iniisip pa nila kung paano niya nagawa ito, ay tinapos niya na ang isa pang miyembro, saka sinabi kay Nathan na titingnan niya kung magagawa nilang maiwasan ang atake niyang ito sa ere. Matapos niyang sabihin ito ay pinakawalan na niya ang dalawang sibat patungo kay Nathan at sa kanyang clone, samantala si Nathan nang makita ito ay tumingin sa kanyang clone at nagsagawa ng isang pagkilos upang maiwasan ang paparating na atake. Ngunit matapos niyang matagumpay na maiwasan ang atake ni Simonyev, ay nagulat siya nang marinig niya na ang dalawa sa kanyang mga kasamahan ang siyang tinamaan nito. Pinuri naman sila ni Simonyev at sinabi na maganda ang ginawa nilang pag-iwas na iyon, dahil salamat sa ginawa nilang ito ay napatay niya ang dalawa sa kanilang mga kasama. Pinuri din niya sila sa kanilang paggamit ng kanilang mga paa upang maiwasan ang atake niya, ngunit tinanong niya sila kung worth it ba ang ginawa nilang ito. Dahil bilang kapalit ay naharangan naman nila ang paningin ng kanilang mga kakampi. Idinagdag pa niya na dahil sa sobrang bilis nila, ay hindi na sila nakikita ng kanyang mga kakampi, kaya pinayuhan niya sila na maging maingat kung sino ang mga nasa likod nila. Samantala sa monitoring room ay nagulat ang mga manager, at ang iba pang nanonood dahil sa mga ipinapakita ni Simonyev. Sinabi ng manager na akala niya noong una ay tumatakbo lamang ito mula kay Nathan. Ngunit ginagamit pala nito ang kanyang kapaligiran upang pigilan ang mga galaw nito. Dinagdag pa ng dalawang kalbo na bukod pa sa sinabi niya, ay nagagawa rin niyang magamit ng perpekto ang kanyang mga atak laban kay Nathan sa oras na dumating ang pagkakataon. Sinabi pa ng isa pang kalbo na marahil si Nathan ay nakakaramdam na ng pagkainip dahil hindi niya magawang makatama kay Simonyev. Dahil dito ay nagbigay silang dalawa ng thumbs up para sa kanilang idolo na si Simonyev. Nagalit naman ang manager nang makita ito at tinanong sila kung kaninong panig ba sila kumakampi. Pagkatapos ay pinalakas niya ang kanyang loob sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanilang ace, na si Nathan, ay hindi maaaring matalo ng ganito lamang. Habang sinasabi pa niya ito ay pinutol siya ng isa pang coach at sinabi na magiging mahirap na yon. Dahil ang sitwasyong ito ay hindi na makokontrol ni Nathan, dagdag pa ay napansin din niya ang espermanship ni Simonyev. At bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari sa maikling panahong ito, ay nagagawa na niya ngayong masalag ang bawat atake na pinapakawalan ni Nathan. Habang pinapanood ng head coach ang laban ng dalawang ito, ay inamin niya na labis siyang napapahanga ni Simonyev sa kanyang mabilis na pag-adjust sa sitwasyon. Sinabi din niya na ang mga joint attacks na ginagawa ni Nathan ay nasa level na ng pagiging isang art. At ito ay nabuo sa pamamagitan ng matinding effort ng isang genius na nakatanggap ng blessing mula sa isang Diyos. Ngunit ngayon ang joint attack na kanyang pinagmamalaki ay kasalukuyang sinisira ni Simonyev bago pa man ito magsimula. Sa pamamagitan ng pag-counter attack nito sa eksaktong pagkakataon. Ito ay isang bagay na hindi niya magagawa sa pamamagitan lamang pagkakita sa pamamagitan ng mata, dahil bagamat si Simonyev ay mas mabagal kaysa kay Nathan, ay isa lang ang pwedeng maging rason, at ito ay dahil sa kanyang perfect timing na nasa level na ng precognition. Habang nagpapatuloy pa ang laban ng dalawang ito sa kanilang pagpapalitan ng mga atake at pag-iwas, ay sinabi ng assistant coach na gusto niyang ipakita ang video ng pakikipaglaban ni Simonyev sa kanilang mga tanks na gumagamit ng shields bilang isang learning material. Binanggit din niya na patuloy na ginagamit ni Simonyev ang mga basics, sa puntong na perfect na niya ito. Sinabi rin niya na kung nararamdaman niya na matatrap siya ay nagpapakawala siya ng isang mabilis na hit and run tactic, at kung dumating naman ang pagkakataon ay agad siyang nagpapakawala ng isang counter. Dagdag pa ginagamit niya ang kanyang shield na para rin itong isang sandata, at nagdudulot din ng malaking pinsala sa mga tinatamaan nito. Sa puntong ito si Nathan ay napapamura na, dahil bagamat lamang siya sa maraming bagay kay Simonyev, ay nadidihado pa rin siya sa labanang ito. Habang napansin niya na napalayo na siya, at hindi makakagawa ng atake, ay susubukan niya sanang lumapit, ngunit nang gagawin niya na ito ay agad na sumugod si Simonyev patungo sa kanyang clone at sinaksak ito ng sibat. Matapos makita ang nangyari sa kanyang clone, ay natulala siya, at napagtanto na ang kanyang kalaban ay ang taong nagligtas noon sa sangkatauhan, ang pinakamalakas na superhuman, at isang immortal na bumalik ng buhay matapos ang 17 taon, si Simonyev. Habang iniisip pa niya ang mga ito ay biglang lumapit sa kanya si Simonyev,
at sinabi na magiging 1 versus 1 na naman ang kanilang magiging laban. Habang pinagmamasdan niya si Xiaomonyub, ay nakikita niya dito ang angas ng isang tao na tinaguri ang pinakamalakas, ngunit sa kabila nito ay hindi siya nagpatinag at agad na sumugod patungo kay Xiaomonyub. Habang ginagawa niya ito ay iniisip niya na hindi siya susuko sa laban na ito, nang sa gayon ay hindi siya magsisi sa bandang huli. Pagkalipas ng ilang sandali ay natapos na ang laban. At sa labas ng kanilang mga kapsul ay sinabi ni Nathan na gaya nga ito ng kanyang inaasahan kay Xiaomonyub at ito ay ang kanyang pagkatalo. Pinuri naman siya ni Xiaomonyub at sinabi na mahusay din ang kanyang pinakita, binanggit pa niya na mas malakas pa siya kaysa kay Gerald Walker. Kaya ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit ang taong iyon ay hindi makatungtong sa top 3, ngumiti naman si Nathan at sinabi na sobra naman ang papuri niya sa kanya. Matapos marinig ang kababaang loob na ito, ay sinabi ni Xiaomonyub na bibigyan niya siya ng freebie, kasunod nito ay ipinayo niya sa kanya na mag-focus sa kanyang strength training. Nagtaka naman si Nathan sa payo na ito, ngunit sinabi ni Xiaomonyub na mas lalakas siya kung gagawin niya ito, dahil iniisip niya na ang stats niya para dito ay meron pang itataas bago maabot ang limitasyon nito. Habang nagpapasalamat pa si Nathan sa payong ibinigay sa kanya, ay naputol ito nang dumating ang head coach na ngayon ay pumapalakpak at pinupuri ang naging labanan ng dalawa. Binanggit pa nito na noong una ay nagkaroon siya ng pag-asa na baka manalo si Nathan laban sa kanya, ngunit habang nagpapatuloy ang labanan at nang nakita niya kung paano pinipigilan ni Xiaomonyub ang mga kilos ni Nathan, ay nawalan na siya ng pag-asa para dito. Pagkatapos ay tinanong niya kay Xiaomonyub kung paano niya nababasa ang mga kilos ni Nathan, kahit pa noong gumagamit na ito ng kanyang clone. Matapos marinig ang tanong na ito, ay naisip niya na talaga namang mahirap mag-counter sa mga irregular attack patterns ni Nathan. Dagdag pa dito ang combo attack niya kasama ang kanyang clone ay talagang kakaiba din, ngunit nang ginamit niya na ang kanyang skill na amplify, ay madali na niyang naharap si Nathan. Ngunit sa halip na sabihin ito sa head coach, ay sinabi niya sa isang seryosong ekspresyon na marahil ay kaya niya nagawa iyon ay dahil siya ay si Xiaomonyub. Pagkatapos nito ay makikitang paalis na si Xiaomonyub mula sa headquarters ng Paris Lumiere. Sa mga oras na ito ay nagpasalamat ang head coach kay Xiaomonyub sa kanyang pagsali sa kanilang training. Sinabi naman ni Xiaomonyub na naging masaya rin iyon para sa kanya, pagkatapos ay ibinilin niya si Haeyeon sa kanilang pangangalaga, hanggang sa muli siyang bumalik. Sinabi naman ng head coach na hindi niya kailangan mag-alala, dahil hindi niya balak na magbigay ng sahod ng para sa wala. Habang nasa gitna pa sila ng kanilang pag-uusap ay napansin niya na tila malungkot si Haeyeon. Ang dahilan pala nito ay sa kanilang 3 round na practice match ay hindi man lang siya nakagawa ng kahit isang kills. Ang dahilan pala nito ay matapos siyang mamatay sa walang kwentang paraan sa unang round, ay masyado na siyang nag-ingat upang maiwasan ulit na mangyari iyon. Kaya bandang huli ang kanyang final score ay 1 assist sa match 2 at 3 assist sa match 3. Habang nanlulumo pa ito ay tinapik ni Xiaomonyub ang kanyang ulo at sinabi na okay lang iyon dahil isa lang naman iyon na practice match, kaya hindi niya kailangang malungkot dahil dito. Matapos niyang sabihin ito ay nagulat si Xiaomonyub dahil bigla itong sumigaw at sinabi na tama nga ang kanyang uncle. Dahil ang totoo ay hindi naman masama ang kanyang ginawa para sa isang baguhan. Sinabi din niya sa kanyang uncle na hindi na siya malulungkot sa mga ganitong bagay at magpapatuloy siya sa kanyang pagtitraining upang maging mas malakas. Nang makita ni Xiaomonyub ang masiglang mukha ng kanyang pamangkin, ay napasang-ayon na lang siya sa kanya at sinabihan siya na good luck. Habang nakikita niya na patuloy na pinalalakas nito ang kanyang loob, ay naisip niya na hindi niya na kailangang mag-alala dito kung ganoon siya kasigla, at wala na rin naman siyang maitutulong sa kanya dahil kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Habang papaalis na siya sa lugar na ito, ay naisip niya na sa wakas ay mapapag-isa na rin siya, at dahil dito ay masusubukan niya na ang kanyang bagong skill. Sa loob ng isang magarbong hotel ay sinusuri ni Xiaomonyub ang kanyang bagong skill na amplify. Binabanggit dito na maaari siyang pumili ng ability na kanyang tinataglay at i-amplify ito. Kung talent naman ang kanyang pipiliin ay magkakaroon ito ng plus 10. At kung superpower naman ay magagawa nitong ma-improved ito.
Habang pinag-iisipan niya ang kakayahang ito ay naku-curious siya kung ano ang mangyayari kung gagamitin niyo ito sa isang superpower. Sa sandaling ito ay naalala niya ang resulta noong ginamit niya ang amplify sa laban nila ni Nathan. Naisip niya na ang epekto nito ay gaya ng inaasahan. Ngunit sa sandaling ito ay hindi niya maisip kung ano ang magiging resulta kung ang i-amplify niya ay isa sa kanyang superpower. Habang iniisip pa niya ang maaaring maging resulta nito, ay nangingiti na siya, at pagkatapos ay bigla siyang tumawa at sinabi na gusto na niyang malaman kung gaano ang ilalakas nito kapag ginamitan niya na ng amplify. Ang una niyang ginamitan nito ay ang kanyang Ace of Analysis. Matapos niyang gamitin ito ay nadagdagan ang abilidad nito, at ngayon ay maaari na siyang mag-analyze kahit na napapanood niya lamang ito sa isang video. Dagdag pa tumaas din ang bilang ng mga abilities na maaari niyang makita. Matapos makita ang mga karagdagang abilidad na ito, ay natuwa si Simonyob, at sinabi na hindi na siya mahihirapan sa kanyang pag-i-scout ng mga talento, dahil sa puntong ito ay nakita niya rin na ang kanyang leadership at strategy ay naka-max out na sa 100, kaya naisip niya na talagang napaka-perpektong tao niya. Sunod naman niyang ginamit ang kanyang amplify sa kanyang superpower na throw, at matapos makita ito ay sinabi niya na hindi niya na kailangang pulutin pa ang kanyang mga sibat, dahil maaari na niya itong makuha ulit gamit ang karagdagang abilidad nito. Pagkatapos nito ay sinubukan niya ito sa isang toothbrush, at matapos niyang gawin yon, ay napagtanto niya na kailangan din niyang gumamit ng aura upang makuha ito pabalik. Ngunit sa kabila nito ay masaya pa rin siya sa resultang ito, dahil automatic na niyang makukuha ang kung anumang bagay na ibato niya. Sa pagsasaisip nito ay napagtanto niya na ang bilang ng mga tactics na pwede niyang magamit ay tataas, dahil sa bagong kakayahan niyang ito. Pagkatapos nito ay tinuon naman niya ang kanyang pansin sa kanyang huling superpower, at ito nga ay ang immortal. Sa puntong ito ay hindi niya maisip kung ano ang magiging resulta kung gagamitin niya ang kanyang amplify skill sa superpower niyang ito. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay ginamit pa rin niya ito, at matapos niyang gawin yon nagsimulang umilaw ang parte ng kanyang katawan. Habang nagugulat pa siya sa kung ano ang nangyayari sa kanya, ay tuluyan nang nagbago ang kanyang anyo. Sa sandaling ito ay lumulutang na siya sa ere, at habang iniisip niya kung ano ang nangyayari sa kanya, ay nabasa niya na ang karagdagang abilidad na nadagdag dito ay magiging isa siyang nilalang na gawa sa aura sa loob ng 2 minuto. Magiging immune din siya sa lahat ng mga atake, at magagawang makatagos sa lahat ng mga bagay. Habang pinagmamasdan pa niya ang kanyang katawan na ngayon ay nabuo mula sa isang aura, ay nagsimula siyang tumawa, at iniisip kung paano niya maaaring subukan ito. Habang iniisip niya ito ay naalala niya na maaaring nga pala siyang tumagos sa mga bagay. Sa pagsasaisip nito ay mabilis siyang lumipad patungo sa salamin ng hotel, at gaya nga ng inaasahan ay tumagos siya dito. At ngayon ay napapasigaw na siya habang nasa ere, at pinagmamasdan ang kabuuan ng Paris. Habang iniisip pa niya ang abilidad na nadagdag na hindi siya pwedeng tablan ng kahit anong atake, ay napagtanto niya na talagang ligtas siya sa ganitong estado, ngunit sa kabila nito ay napatanong din siya kung maaari ba siyang umatake sa ganitong estado. Habang iniisip niya na bumalik upang subukan ito sa isang toothbrush, ay meron siyang naramdaman. Agad niyang naalala ang pakiramdam na ito, dahil ang aura na nagmumula dito ay mula sa isang underworlder, kaya sa pagsasaisip nito ay agad siyang nagtungo sa pinagmumulan ng aura. Habang ginagawa niya ito ay napapangiti na siya, dahil muli siyang makakakita ng isang underworlder. Habang nagmamadali pa siya patungo sa tower, ay pinakikiramdaman niya ang pinagmumulan ng aura. Pagkatapos ay bigla siyang huminto, at naghanda ng ibato ang kanyang sibat patungo sa lokasyon ng pinagtataguan ng underworlder na ito. Pagkatapos niyang ibato ang kanyang sibat ay tumama ito sa gilid ng tower, at matapos niyang gawin ito ay natuwa siya, dahil naramdaman niya na tumama ang kanyang atake sa kanyang target. Kaya sa pagkakaalam nito ay agad siyang nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang biktima, at nang siya ay malapit na sa lokasyon nito ay sinabi niya na malulungkot siya kung malalaman niya na naubos na silang lahat. Ngunit nang pupuntahan niya na sana ito ay biglang lumabas ang isang status window, at binabanggit dito na ang kanyang superpower na Immortal Amplified ay natapos na. Dahil dito ang kanyang katawan ay magbabalik na sa orihinal nitong anyo.
Habang nagugulat pa si Siomonyog matapos makita ito, ay agad siyang hinila ng isang puwersa pabalik sa loob ng kanyang hotel, at habang nangyayari ito ay napapamura siya na sinasabi na bigyan pa siya ng konting panahon. Pagkalipas ng ilang sandali ay bigla siyang nagising taglay ang galit na ekspresyon. Sa sandaling ito ay natutulala pa rin siya sa nangyaring ito sa kanya, at pagkatapos ay bigla niyang sinuntok ang pader sa kanyang likuran, at tinatanong kung bakit doon pa natapos ang kanyang superpower na ito, kung kailan malapit na niyang mahuli ang underworlder na yon. Habang iniisip pa niya kung gaano katagal ang cooldown ng kanyang skill na amplify, ay nagulat siya nang mapansin niya na hindi niya na maramdaman ang presensya ng underworlder na yon. Samantala sa isang di kilalang lokasyon, ay kasalukuyang sinisermunan ang underworlder na nakatakas. Sinasabi niya dito na hindi siya makapaniwala na hindi nito nagawa ang tanging utos na pinapagawa niya sa kanya. Nakiusap naman ito at sinabi na patawarin siya, dahil habang ginagawa niya ang kanyang misyon ay isang sibat ang biglang lumipad at tumama sa kanya. Habang naalala pa niya kung paanong direktang tinamaan siya ng sibat na ito, ay nagalit ang tinatawag niya na Lord Third. Sinabi niya na hindi niya nanais mapakinggan ang kanyang mga dahilan. Kasunod nito ay agad siyang hinatulan nito ng kamatayan. Dahil sa sandaling ito ay marami pang naghihintay na pumalit sa kanya. Pagkatapos mamatay ng tauhang ito ay sinabi ng pinuno na hindi pa ito ang tamang oras para gumawa sila ng aksyon. Pagkatapos niyang sabihin ito ay binanggit niya sa tinatawag niyang Light of Beginnings na hinihintay nila ang kanyang pagdating. To be continued sa part 9. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.